FM. Capital 104.3. Radyo Pilipinas. World Service. Sports Radio. Radyo Magazine. Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Hi, Eric Bukay. Ayan, magandang hapon po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po sa lahat po ng nanabot ng live stream na to, Team Live o Replay man po kayo. Welcome po sa ating ika-100 at 2 episode, Budget Peeps. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo. Nasa naman ang panig ng bansa at mundo kayo at syempre kahit na-traffic pa kayo ng kung ano-ano. Bakit na-traffic ka din ba? Oo, grabe, no? Buti umabot ka, no? As in, grabe. Parang, hindi ko alam, parang nagkaroon yata ako ng pakpak bigla para makarating dito. No? Ayun. Baka Eric Bukal yan. Tuloy-tuloy talaga tayo dahil sa pangalan po ng Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Bukal. Magandang hapon po sa ating mga viewers and listeners. Thank God it's Friday. Oras na po para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Pau Borja Maravilla mula sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa Usapang Budget Natin dahil budget natin to. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. At syempre sabahin din po tayo napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus habang nasa channels 45. 249 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox at syempre via Facebook pages ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni Yusek Goddess Hope Libira na may higit 4.4 million followers na. And still counting, no? Yun. Siksik pa rin po sa balita at impormasyon ang ating programa dahil marami po kayong aabangan ngayong hapon. Tama ka dyan, Pau, no? Dahil tuloy-tuloy yung ating serye ng talakayan kaugnayan sa Fiscal Year 2026 General Appropriations Act. Tama. At ito po ay bilang pagtalima syempre sa tagubilin pa rin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mailapit po at maipabatid sa publiko ang mga pondong inilaan sa iba't ibang ahensya at sektor po ng gobyerno. Budget Pips noong nakaraang Biyernes, no, nakasama po natin si Yusek Nora Oliveros ng Department of Agriculture at napag-usapan po natin doon yung mga inisyatiba at proyekto po ng kanilang ahensya para po sa fiscal year 2026. At ngayong hapon naman po, kalikasan naman ang ating tutukan, no? Makakasama po natin si Undersecretary Ana Revuelta-Te mula po sa ahensyang nangunguna sa pangangalaga ng ating likas na yaman, ang Department of Environment and Natural Resources or DENR. Yes, at abangan po natin yan. Pero bagong lahat, dumako na muna tayo sa ating balitang DBM. Narito na ang ating Budget News.
18 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. kasama sina Executive Secretary Ralph Recto, Department of Budget and Management Secretary Rolly Toledo at Department of Interior and Local Government Secretary John B. Cremulya ang formal po na paglulunsad ng programang Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang. Sa programang ito, mas pinabilis po at diretso ang pagdating ng Local Government Support Fund o LGSF sa mga LGU dahil naniniwala po ang Pangulo na ang pag-unlad ay hindi lamang nasa sentro ng pamahalaan kundi nararamdaman po yan sa bawat rehiyon at komunidad. Magbibigay ito ng agarang pondo upang mas mabilis ang pagpapatupad ng mga proyektong kailangan ng bawat komunidad. Kabilang na rito ang pamamahagi ng 60 kilong bigas para po sa 5.67 milyong pamilyang Pilipino. Pati na rin po ang pagpopondo sa mga kalsada, hospital at health sanitations, patubig at elektrifikasyon at mga evacuation center. Binigyan din po ng Pangulo sa mga local chief executives na sila ang unang nakakaramdam ng problema at unang nakakarinig ng mga hinaing dahil kayo ang nakakaalam ng tunay na kalagayan sa inyong komunidad, sa inyo nagsisimula ang pagbabago at pagbibigay. Iyan po yung binigyan diin ng Pangulo sa mga dumalo. Kasamang nakiisa si Secretary Rolly sa programa, sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at Assistant Secretary Ryan Lita. Sa iba pang mga balitan, matagumpay po na idinaos sa Queen City of the South ang Visayas leg ng Usapang Budget Natin Town Hall Meeting. Muling nagsama-sama ang mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang personal po na ibahagi sa ating mga kababayan sa Cebu ang mga programa at proyektong tutugon sa kanilang pangangailangan sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Sa pangunguna po ng Office of the Executive Secretary, Department of Budget and Management, Presidential Communications Office at Philippine Information Agency, inilapit po ng gobyerno ang 2026 National Budget na nasa hubigit kumulang 300 mga Cebuanos mula sa iba't ibang sektor sa pamamagitan po ng UBN Town Hall Meeting. Sa kanya pong mensahe, binigyang diin po ni Secretary Toledo na sa pamamagitan po ng 2026 National Budget, naninindigan ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pangako nito na bawat Pilipino ay mahalaga at bawat bayan ay makikinabang. Iginiit rin ni Sec Toledo na ang 2026 National Budget ay hindi lamang plano ng pamahalaan. Ito ay salamin ng ating malasakit bilang bayan. Ito ay disiplinado, responsable po at higit sa lahat ito ay makatao. Ibinahagi rin ng mga ahensya ang kanilang mga inisyatiba. Nagkaroon din ng panel discussion kung saan po nabigyan ng pagkakataon ang mga dumalo na magtanong sa mga opisyal at linawin ang ilang mga bagay patungkol po sa mga programa at proyektong nakalaan para sa kanila. Nakibahagi rin si DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran na siyang nagsilbing host ng programa kasama po si PCO Undersecretary Mon Ilagan, gayon din po sina Cebu Governor Pamela Baricuatro, Cebu City Mayor Nestor Archival, Assistant Secretary Ryan Lita, Director for Open Government Partnership Glenn Miranda, at DBM Regional Office 7 Director Maricor Bakyal, Assistant Director Carlo Maraat at iba pa pong mga opisyal mula sa lokal na pamahalaan. 22 minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pa mga balita, nakiisa po si Department of Budget and Management Secretary Rolly Toledo sa lulunsad po ng PSDBM on Wheels o POW sa Pasig City na pinangungunahan po yan ni Procurement Service DBM Executive Director Jen Maris Entradicho Kaong. Layon po ng PAW na palawigin po ang implementasyon ng New Government Procurement Act o NGPA at pasimplihin po ang proseso ng pagbili sa mga government agencies ng kagamitang kanilang kailangan o ang mga common use supplies and equipment sa pamamagitan po ng paglalapit ng mga ito sa mga local government units na mabibili po sa mas murang halaga.
Sa kanya pong mensahe, pinahayag po ni Sec Toledo ang kanyang buong suporta at kumpiyansa po sa PSDBM na ipatupad ang mandato nito bilang Central Procurement Agency ng gobyerno habang patuloy po na isinusulong ang transparency at accountability sa ilalim po yan ng New Government Procurement Act. Bukod po rito, inilahad din ng Budget Secretary ang mga benepisyo ng pagbili sa PSDBM. Kabilang na rin po yan ang pagtiyak na makabibili ng procuring entities ng supply sa best value for money. Binigyan din po naman ni EDGen na sa panahon po ng digital transformation ng procurement process sa pamamagitan ng modernized PhilJEPs, sentro po ng public procurement ang transparency. Kinikilala din niya ang pamahalang lungsod ng Pasig bilang katuwang ng ahensya sa pagsusulong po ng bukas at transparent na pamamahala. Naging mainit naman ang pagtanggap ni Pasig City Mayor Vico Soto sa pagdating po ng PSDBM on Wheels na sa unang pagkakataon po ay isinagawa sa isang lungsod sa National Capital Region. Nagkaroon din ng turnover ceremony para po sa 3 motor vehicle units na ipinocure ng pamahalang lungsod ng Pasig sa pamamagitan po yan ng e-marketplace. Ang una at opisyal na electronic commerce platform ng gobyerno na pinangasiwaan po ng PSDBM. At sa ikaapat po na balita, sa kanyang mensahe sa ginanap na Initial Assessment and Review Workshop para po sa 6th National Action Plan or NAP, commitments ng Philippine Open Government Partnership or PHOGP, binigyang diin ni Department of Budget and Management Undersecretary Gades Hope Libiran ang kahalagahan po ng tuloy-tuloy at matatag na pagkikipag-ugnayan ng gobyerno at civil society upang masiguro po na ang mga pulisiya at programa ng pamahalaan ay hindi lamang nananatili sa plano, kundi na isasalin sa mga konkretong aksyon at benepisyong makatutulong sa publiko. Ibinahagi rin ni Yusek Libiran na sa ilalim po ng pamumuno ni DBM Secretary Rolly Toledo, patuloy na nakatuon ang ahensya sa pagbibigay ng makabuluhang suporta, lalo na po sa pamamagitan ng tunay na technical assistance at pulisiyang makatutulong sa mas maayos na pagpapatupad ng mga reforma sa ilalim ng PHOGP. Tinalakay naman ni PHOGP Project Management Office Director Glenn Miranda ang kanyang 5-point agenda na magsisilbing gabay ng mga katuwang na ahensya at CSOs upang magkaroon ng malinaw na direksyon at mapagtibay ang adhikain ng PHOGP tungo po sa mas bukas at tapat na pamamahala. Nakibahagi sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa DBM, PCO, DOF, Commission on Election, GPBB, TSO, Supreme Court at mga miyembro po ng Steering Committee. 25 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon para po sa ating panghuling balitang DBM na nagsagawa po ang Department of Budget and Management Regional Office 13 o DBM RO 13 ng Regional Budget Forum para po sa fiscal year 2027 noong February 4 sa Butuan City po yan upang matiyak na mas epektibo po at episyente ang pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng gobyerno sa Region 13. Sa kanya pong mensahe, binigyang din po ni DBM Regional Office 13 Director Maria Fehag na ang kahalagahan po ng maayos sa pagpapatupad sa final phase ng mga programa at proyektong nakapaloob po sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Hinikayat din niya ang mga ahensya na tiyaking ang bawat pisong inilaan po sa mga proyekto at serbisyo ay nagagamit ng wasto at nakalinya po sa medium-term fiscal framework. Tinalakay naman ng Department of Economy, Planning and Development ang Regional Review Guidelines ng Regional Development Council. Nakibahagi rin sa nasabing forum ang mga kinatawan po mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, universidad at civil society organizations. At yan po ang kabuuan ng mga tampok na balita natin dito sa ating Budget News. Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. This is only the beginning. Ito, dissertation lamang ito, kagaya ng mga ginagawa natin sa ibang lugar. This is not going to be one time. We will keep doing this until we have the more long-term solutions. And hopefully, on the road, we design everything properly. Di na natin kailangan paulit-ulit ng binabalik-balikan.
Tinaasan natin na mahigit 34 na bilyong piso ang ating LGSF para sa 2026. Mula sa LGSF, mamamahagi tayo na bigas sa higit 5 milyong pamilyang Pilipino. Popondohin din natin ang pagtatayo ng mga ospital at health station. Susuportahin din natin ang pagsasagawa ng farm-to-market road at local road network upang bumaba ang presyo ng mga bilihin at tumaas naman ang kita ng mga nagsasaka. Sa loob ng command center, dahil po nagpalipad po tayo ng satellite, at mas maaga ngayon nating natutukoy kung kailan magpapakawala ng tubig, kailan dapat maging handa sa pagbaha, at kailan dapat magbigay ng babala sa ating mga komunidad na magiging apektado. All member states share the aspiration that ASEAN should return to its old role of being a global economic driver. If we could develop that intra-trade within ASEAN, I think that would serve a great purpose. Etong bagong repacking center, puro makina na. Hanggang 30,000 kaya nila a day. Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Dear Kuya Aboy, magandang araw po. Ako po si Evelyn D. Tunay na pangalan. 40 years old na po ako at namamasukang kasambahay dito sa Maynila. Dito na po ako natutong gumamit ng mga dating website dahil sa impluensya ng mga katrabaho ko. Hinihikayat din nila akong makipag-chat dahil daw po ako ay isang no boyfriend since birth. Go girl. Doon ko nakilala ang Amerikanong si Steve Roberts. 50 years old na. Matagal nang divorced. At naghahanap ng girlfriend, 20 years nang sundalo si Steve at kakauwi lang na Amerika matapos madistino sa Middle East. Kahit na 2 weeks pa lang kami nag-uusap, sinabi na agad ni Steve na lilipad siya papunta rito sa Pilipinas para puntahan ako. Hindi ko maiwasang ma-excite dahil first time po makikipag-date. Kaya nang sabihin ni Steve na padalang ko siya ng pera para sa pambayad ng flight ticket niya, ay nako, nagpadala ka agad ako. Hindi na ako nagdalawang isip dahil gusto ko siyang makita.
Matyaga kong hinintay ang pagdating ni Steve sa Pilipinas. Pero nang dumating ang araw at oras ng paglapag ng eroplano niya, hindi ko na siya nakausap ulit. Halos 4 na oras akong nag-intay sa airport. Ang init! Na-delay ang flight niya. Pero sabi sa akin ng alaga kong teenager, baka raw na-scam ako at hindi talaga totoo si Steve. Late ko na rin na-realize na hindi ko pala alam ang itsura ni Steve dahil ni minsan ay hindi siya nagpadala ng picture sa akin. Kahit ang boses niya ay hindi ko rin alam. Pero ang mali ko sa lahat ay hindi ako naghinala noong nanghingi siya sa akin ng pera. Ano ang gagawin ko, Yusik? Mapapawi ko pa ba ang pera ko? Sana mas naging alerto ako at ipinadala na lang sa pamilya ko ang pera na yon. Patulong naman po. I'm glad na natuto ka na, Evelyn, na di mo tunay na pangalan. Kaya paalala ng CICC maging mapagduda at maging madamot sa inyong personal information. Huwag basta-basta magbibigay o mag-e-effort sa mga taong hindi mo pa lubos nakilala at hindi mo pa rin nakikita at hindi nila nakikita ang iyong tunay na halaga. Ikaw, meron ka rin bang kaparehas na karanasan? Magtulungan tayo. I-send na lang ito sa official Facebook ng CICC. Tandaan, 24/7 pa rin ang Hotline 1326 ngayong 2026. Kami na po. Yun. Nagbabalik po ang usapang budget natin. Bago tayo magpatuloy, no, batiin muna natin ang ating mga nanonood sa Facebook Live. Ayan. Or kung meron ka mang pwedeng... Uy, shoutout po pala mula po dyan sa Tanay Rizal sa Daong River kina Tatay Buboy at kay Nanay Cherry ng Cherry Resort. Hello, sigurado po nakakatawa sila kasi pinahanap pa sa akin yung... hindi ko alam hanapin sa transistor, yung AM radio. Di ba 738? Oo. Sabi ko nakakatawa kasi matagal na tayo nagsho-show dito, hindi ko pa kasi naririnig sa radyo? Oo, hindi ko pa naririnig sa radyo talaga yung channel nung sabi ko 738 yun So siguro dito something sakto pagpihit namin yung Ulat Bayan yung nandun, sabi ko ito yun. So wag niyo nang babaguhin yung kaya sa mga nakikinig po dyan, nandyan po sa Daong River, sa mismong resort po ni Nanay Cherry, hello po sa inyo at hello, maraming Nanay salamat Cherry. sa masarap na pagkain. Kala mo hinainan Siyempre binayaran. Ayun, maraming salamat po sa inyo. Thank you so much. No, samantala, Eric, alam mo ba na sa direktiba nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mas pinalalakas po ang Local Government Support Fund or LGSF upang masuportahan ang mga proyekto ng ating mga lokal na pamahalaan. Ano nga ba yung LGSF, no? Alamin na natin yan sa pamamagitan ng audio-visual presentation na ito. Let's watch this. Sa bawat kalsadang inaayos, sa bawat health center na binubuksan, at sa bawat proyektong inihahatid sa komunidad, ang tanong ng mamamayan, sino ang naglatag ng direksyon at sino ang tunay na nakinabang? Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., malinaw ang plano, ipahatid ang tulong, serbisyo at proyekto, diretso sa tao. Sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF, sinisiguro ng Pangulo na ang kaunlaran ay mararamdaman ng bawat Pilipino. Ang LGSF ay pondong inilaan upang tulungan ang mga probinsya, lungsod, munisipyo at barangay na ipatupad ang mga proyektong kailangan ng kanilang komunidad. Inuutos din ng Pangulo na pabilisin ang pag-download ng pondo sa ating mga LGUs. Sa pamamagitan ng Ugnayang Bayan Portal, direktang makapagsusumite ng budget request ang bawat LGU. Walang middleman, kaya't mas mabilis. Walang surprise projects. Lahat ng proyekto ay base sa tunay na pangangailangan ng komunidad. Katulong ang DILG at sa pakikipagkapit-bisig ng mga civil society organizations at mga local government leagues at associations. Mahigpit na imomonitor ang mga proyekto upang siguruhin na ang pondo ng bayan ay nagagamit ng wasto at kapaki-pakinabang.
sa LGSF. Pangako ng Pangulo ang pondong ramdam sa komunidad at ginhawang makakamit ng bawat Pilipino. Hindi ito basta dagdag pondo. Ito ay malinaw na desisyon ng Pangulo na palakasin ang lokal na pamahalaan bilang pangunahing katuwang sa pag-unlad ng bansa. Sa LGSF, direkta ang daloy ng pondo sa LGU. Ang LGU ang nagpaplano, ang LGU ang nagre-request, ang LGU ang nagpapatupad, at ang mamamayan, direktang nakikinabang. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang. Yun. Natunghayan po ninyo ang tungkol po sa Local Government Support Fund na ABP na ipinaliwanag po ng malinaw ng ating gorgeous Undersecretary Goddess Hope Libiran. So, pero isa lang po yung paalala po dyan ng Pangulo, no? Para po sa mga LGU, yan. Dinidirekta po sa inyo yung pondo, gamitin nyo po ng tama. At kung ano yung pinakakinakailangan po ng inyong mga kababayan, syempre. Sana magamit talaga ng tama, no, Eric? Yes, oo, dahil syempre nagbibigay nga ng tiwala ang ating Pangulo para syempre doon talaga kung nasaan yung sa mababa talaga, doon talaga malalaman, ano ba yung kailangan? Tama. So, at saka sana walang mga favoritism lalong-lalo na sa pag naghahatid na sila sa kanilang iba't ibang mga barangay. Barangay, di ba? Yun. Pero, Sir Eric, gusto ko lang sabihin, ang ganda ng boses ni Yusek. Yes, so wow, talaga. may kwento pa nga diyan yung nag-e-edit si Dave. Kasi pag pinapakinggan niya yung boses ni Yusek talaga, parang goosebumps. Parang dinadaig pa yung mga AI na voice na sobrang perfect talaga niya. Hindi tayo nang uuto, Yusek. Baka Yusek yan. para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo. At syempre sa bayan din po tayong napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Afford the Box. At syempre sa usapang budget natin page ng DBM, Radyo Pilipinas, at sa FB page po ni Yusek Goddess Hope Libiran. Ayon, samantala Eric, isang mainit na talakayan na naman ang ating ihahatid sa ating budget pitch. Ito yung sa pagpapatuloy po ng ating General Appropriations Act 2026 series. Yan, tama ka dyan dahil oras na para sa ating Budget Matter. Usapang budget natin. Budget Matters. Budget Pip, sabi nga natin kanina ay tuloy-tuloy na nga po ang ating GAA series para sa fiscal year 2026. At syempre ngayon, makakasama natin ay mula sa ahensyang humahawak sa sektor ng kapaligiran at likas na yaman. Kasama po natin si Department of Environment and Natural Resources Undersecretary Ana Revuelta. Live via Zoom po. Magandang hapon po sa iyo, Yusek Ana, at welcome po dito sa Budget Matters po, dito po sa Usapang Budget natin. Kumusta po kayo? Magandang hapon po, Yusek Ana. Isang makakalikasang hapon po sa inyo, Eric and Pau, at sa mga tagapakinig. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin dito sa inyong palatuntunan. Opo, Yusek, tanong lang po namin, saan po lakad nyo? O nga, pasensya na. Merong sunod-sunod na mga schedule Ganda naman ni Yusek. Yes, salamat po. Pero maraming salamat po, no? Kahit nasa biyahe talagang nagtatrabaho talaga. Oo, handa siyang maghatid pa rin ng impormasyon sa budget bayan. tips, lalong-lalo na, no? Para po sa kaalaman po nating mga tagapakinig at tagapanood po, Yusek, no? Ano po yung pangunahing mandato po ng DENR at ano-ano po yung mga attached agencies at bureaus na rin po sa ilalim nito? Okay, napakalawak, Eric, ng mandato ng DNR. So yung buong sektor ng environment and natural resources o kapaligiran at likas na yaman. So nandiyan ang forestry, ang Forest Management Bureau namin, ang biodiversity sa ating mga wildlife resources. Meron din tayong lands, Lands Management Bureau. Kasama din ng ating mandato ang Ecosystems Research and Development Bureau. Meron din tayong Mines and Geosciences Bureau at ang Environment Management Bureau. Dito nakapaloob ang air quality, water quality, solid waste, and toxic and hazardous waste. Attached agency din po natin ang Palawan Council for Sustainable Development,
ang National Water Resources Board sa katubigan naman, at ang NAMRIA, no, yung atin pong Mapping and Resource Information Authority. So yung aming mandato ay hindi lamang para matiyak ang pangangalaga ng ating likas na yaman at kapaligiran, kung hindi meron tayong regulatory at permitting function na tinutugunan. So sa ating kumukuha ng mga iba't ibang permit para mapayagan ang paggamit ng ating mga natural resources at mga anti-pollution na mga permit para matiyak din na napapanatili natin ang kalidad ng ating kalikasan. Ayun, Yusek, no? Magkano po ba yung aprobadong budget po ng DENR para po sa fiscal year 2026? Itong 2026, mga almost 26.2 billion pesos ang budget ng ating DENR. Actually, less than 1% kami ng total national budget natin. No? Maliit ang pero naintindihan natin yan dahil marami talagang sektor na nangangailangan din ng sapat na budget. Pero ano po ba yung mga pangunahing prioridad po ng programa po na pinagtutuunan po ng pansin ngayong taon ng DENR? So actually po, mga 12 yung sinasabi naming major programs natin. Meron tayo yung Enhanced Biodiversity Conservation, Mapping and Resource Information Program, Manila Rehabilitation Program, isa rin po yan sa major programs natin, Intensified Forest Protection and Anti-Illegal Logging, Improve Land Administration and Management, Enhanced National Greening Program, Geohazard, Groundwater Assessment and Responsible Mining, Clean Water, yun din pong ating Coastal and Marine Ecosystem Management, Water Resource Management natin, Clean Air and Solid Waste. So yun po yung mga major programs na bumubuo, kaya po tayo ay merong mga kanong budget na kailangan. Yusek, no, isa rin po sa mga pangunahing prioridad po ng inyo pong ahensya po yung biodiversity and natural landscapes conservation. No? Kabilang po dyan yung pagpapatupad po ng Enhanced National Greening Program o NGP. Magkano po ba yung pondo para rito sa 2026 at paano po ba nito mapapalakas ang reforestation efforts at pangangalaga po sa ating mga kagubatan? Bali, Eric, sa mga nakaraang taon, nagbigay ng mga pondo para sa tinatawag natin plantation establishment para sa National Greening Program. So ito yung mga ibinibigay natin sa mga people's organizations para magtanim sila. Binibigyan din natin ng para sa seedling production. So for this year, around 565 billion pesos ang binigay para sa pondong ito, sa programang ito, para yung mga itinanim na seedlings noon or na naging plantation na ay ma-maintain ang tinatawag nating maintenance and protection program. Kasama din dito yung modernized and mechanized forest nurseries, no, para matiyak na yung ating mga komunidad na magtatanim ng puno ay merong sapat na dami ng seedlings. At kaya meron nito para matiyak ang seedling distribution. So actually malaki ang itinutulong ng programang ito, kaya nag-increase yung forest cover ng Pilipinas. Although mabagal, pero at least unti-unti natin na ibabalik yung forest cover ng ating bansa. Yusek, every month po ba na nagkakaroon ng reforestation efforts po sa ibang bahagi ng bansa? Bale, ang nangyayari, pag nabigyan na ng pondo yung ating mga community-based or people's organizations, inaano na nila to, inaalagaan. So, patubig, pagtitiyak na walang weeds, etc. No? Pero itong year na to, hindi kami nabigyan ng budget for new plantation. So, minamaintain lang namin yung kasalukuyang plantation na na-establish. Okay, Yusek. I-note po natin yan. Paalala po ninyo kay Pao. Paalala mo sa akin, Yusek. Pero, Yusek, maaari nyo po bang ibahagi kung ano-ano po yung mga tinuturing po, halimbawa na priority threatened species na sa kasalukuyan po at ano-ano po yung mga hakbang para mapanatili po natin at maparami po yung kanilang populasyon? Sige, no. Nagbuo tayo ng Species Conservation Action Program natin kasi may mga threatened species gaya ng
dugong. 21 habitats na lang yan na monitor natin. Opo. Tama raw na ngayon ang estimated population na lang ay mga kulang-kulang 500. Marine turtles, meron tayong mga 485 na monitor na nesting sites nila. Philippine cockatoo, 1,120 na lang yung estimated population yan. Philippine crocodile, about 263. Flying foxes, pangolin, at saka Philippine eagle. So ito yung mga threatened species na binabantayan natin. No? So paano natin to binabantayan? Minomonitor natin yung kanilang habitat, yung kanilang populasyon para mapangalagaan ito. Dinideclare din natin silang critical habitat para hindi pasukin ng mga human activities. At tuloy-tuloy na pag-conduct ng information education campaign. No? Kailan lang galing ako sa Occidental Mindoro, inaugurate natin yung Tamaraw Center natin doon, no? Para mag-research at magkaroon tayo ng tuloy-tuloy na gusto natin kasi science-based yung ating ginagawang pangangalaga sa mga species na ito, hindi lang basta sabi na minonitor natin sila. So, yun yung mga interventions na ginagawa natin para matiyak natin na mapanatili natin itong mga habitats at threatened species na ito. Yusek, marami po, alimbawa sa marami po tayong nakikita, lalo na social media, madalas po may mga nakukuha sila halimbawa na iba-ibang mga species ng hayop, tapos yung ginagawa po nila, inuuwi po nila sa kanilang bahay. Ano po ba yung pwede nating maipayo po na imbis po na gawin nilang pet yung nakuha po nila na minsan nga hindi nila alam kung ano bang species ng ibon yun or ng hayop, pero parang ginagawa po nilang pet? Opo. Sa batas natin, sa Wildlife Resource Conservation Act, dapat merong permit, no? May tinatawag tayong wildlife permit na dapat kinukuha sa DNR. So, meron kaming Community Environment Natural Resource Offices, CENRO, at Provincial Environment Natural Resource Offices. Meron din sa regions, pwede silang humingi ng permit doon para maging legal ang pangangalaga nila ng mga species na yun. No? Pero syempre kapag ito ay threatened or endangered, hindi natin inaalaw yun. So meron ding mga prohibited species na hindi nila pwedeng alagaan. So importante po na sumangguni tayo sa mga opisina ng DNR. Ayun, Yusek. No, ito po, Yusek, maganda rin po ito. Nabalitaan po kasi namin yung pagtatayo po ng mga water filtration system sa ilang island barangays po. Ano po yung ginagawa ng water filtration systems? May nakalaan pa rin po bang pondo dito ngayong 2026? Meron tayong pondo na inalaan para sa water filtration system, no, para matiyak na malinis ang tubig na pinapadala natin, lalo na sa mga remote areas natin. Meron din tayong water desalination program para naman yung mga tubig alat na hindi natin mainom ay meron din pong parang kino-convert natin siya into mas yung pwedeng mainom, no? So for meron na po tayong mga 24 water districts kung saan na bigyan din natin ng water refilling stations para mas mura po ang kanilang tubig. At sa ngayon po ay nakapaglaan na tayo ng 10 desalination sites at 18 freshwater sites na may tinatayang 50,000 beneficiaries. Kabilang po dito ang probinsya ng Bohol, Bulacan, Cebu, Masbate, Occidental Mindoro, Palawan, Antique. So for 2026 po, meron po tayong 106.9 million pesos na budget para dito po sa programang ito. Saan po kaya, Yusek, na ipapatupad ngayong 2026? Mga saan pong probinsya? Itutuloy po yung mga probinsyang nabanggit ko kanina para po makompleto yung mga tinarget po dito. Kasi nagsimula lang po tayo ng 2025 ng iilang barangay. So, kukompletohin po natin dito. Ayun. Yusek, ito po, kumusta naman po yung implementasyon ng Solid Waste Management Act sa ating mga komunidad? At lahat po ba ng mga LGUs ay may kani-kanya ng Material Recovery Facility or MRF? Well, very challenging. No? I have to admit, very challenging pa rin ang implementasyon ng
Solid Waste Management Act sa ating bansa. Pagamat sinasabi ng batas sa bawat barangay or bawat LGU ay merong MRF, sinikap natin yan sa budget ng mga nakaraan na bigyan sila. Kaya lang ang nagiging problema natin, itong materials recovery facility ay nagiging dump site, no? Kasi hindi nga na pa-practice yung waste segregation. So, dapat kasi segregation at source. So, binubuo pa rin natin yung matibay na cooperation or coordination with the local government units para sa enforcement nila. Tuloy-tuloy pa rin na education campaign naman sa ating mga kababayan. Pero importante talaga yung enforcement and monitoring ng ating pag-implementa ng Solid Waste Management Act. Opo, Yusek, ano na rin po, isingit ko na rin po, kumusta po yung monitoring po ng ating mga sanitary landfills? Halimbawa po, yung may nangyari po kasi di bang landslide dyan po sa May Rodriguez Rizal. Alam po natin na private po yun, pero ano po ba yung mga hakbang na ginagawa po ng ating ahensya upang masiguro po yung compliance po ng mga operators ng mga landfills na ito? At para maiwasan na nga rin po yung nangyari pong hindi maganda doon sa landslide po na yun. Tama, Eric, dapat talaga yung ating mga sanitary landfill ay may regular na monitoring. Sila po, bago nakapagsimula mag-operate, ay may maraming permit na kinukuha sa atin, environmental compliance certificate, water discharge permit. So, dapat po minomonitor yun. So, kagaya po na nangyari sa Rodriguez, inisyuhan po yun ng notice of violation. At recently, I think na-issuehan na rin siya ng cease and desist order. So para ma-contain muna, no, at ma-remedyohan kung ano yung mga dapat ayusin doon sa sanitary landfill. Ang problema din kasi, Eric, dahil nga hindi nagsisegregate at source, no, sa mga bahay pa lang dapat segregated na. Pero dahil hindi nagagawa yun, pagdating sa sanitary landfill, sa halip na residual waste na lang, ano pa rin, mga unsegregated, no, ang waste na pupunta doon. So, halo-halo pa rin. So, nagmumukha din tuloy open dump site yung ating sanitary landfill. So, kaya, at sa dumadami ang populasyon natin, at ang hirap din talaga kontrolin. So, kaya nahirapan din saluhin ng mga sanitary landfill. So, kaya sinasabi namin, mula parang talaga, value chain, no, mula sa bahay hanggang sa sanitary landfill talaga yung pagtiyak natin. But for those operators of sanitary landfill, may mga conditions ang kanilang ECC that they have to maintain certain standards. Yun po kailangan minomonitor ng ating mga regional offices. Yes po, Yusek, no. Maraming salamat po dyan. Pero bago po tayo magtapos, ano po yung inyong mensahe sa ating mga kababayan po tungkol po sa papel nila na maating nilang gampanan para po sa pangangalaga ng kalikasan at likas na yaman ng ating bansa? Yun. Salamat po sa tanong na yan. Ako, lagi natin sinasabi, no, sa gobyerno, hindi po kaya ng gobyerno lamang. Kailangan po natin ang kooperasyon, disiplina ng ating mga kababayan. So, sabi nga namin, konting abala, malaking ginhawa. So, inaasahan po natin na ang ating mga kababayan ay magkaroon ng disiplina, lifestyle change, lifestyle change and value formation para po matiyak natin ang pangangalaga ng ating kapaligiran at likas na yaman. Sa tao talaga magsisimula ang disiplina. Yes, no? lalong-lalo na. Alam ko sobrang tagal na siguro yung parang hindi pa ako ganun ka, hindi naman sa ganun kamulat. Halimbawa dun sa mga nandyan na nga sa DNR, lalong-lalo na kasi kaibigan ko yung mayor ng Angono na naging assistant secretary. Meron siyang panawagan nun na zero basura na talagang alam naman natin na na-implement din lalo sa matagal mga... ng panahon yan. Hindi naman matagal na panahon. Sa mga LGUs na talagang kasi yun, si Mr. Keep Moving na talagang ang lagi niyang sinasabi, zero basura, nagkaroon pa nga ng mga libro, kasama ako na nagtuturo sa mga mga kabataan. Sa mga kabataan, may libro, may isang libro na parang binabasa sa mga bata nung araw talaga. Hindi ko sabi nung araw, parang sobrang... Tanggapin mo na! Yeah, Eric, talaga advocacy din natin na ipasok sa educational curriculum ang tungkol sa environment and natural resources. So, nakikita ko din naman na meron ng ilang mga modules na ipasok. Sana magtuloy-tuloy pa. Yusek, meron po kayong bagong secretary.
Oo nga po eh. Kanina ko lang din na balitaan. Nako, congratulations po Congrats kay po. new DNR Secretary Cuna. Tama Yes po ba? Tama po. Secretary Cuna, ayun. Maraming salamat po, no, Yusek Ana Revuelta. Baka Kami meron po ang magpapasalamat sa May oportunidad gusto po na ito kayong na binigay niyo i-shout sa out. amin. Thank you Opo, po, baka may Yusek. gusto po kayong i-shout out. Magkaisa po tayong lahat para sa ikaunlad ng ating bayan, kalinisan po at pangangalaga ng ating kapaligiran at likas na yaman. Salamat po. Thank you so much, Yusek Ana Revuelta. Salamat Thank you po, so no? much po. Yes, at bago tayo... Salamat po. Salamat po. Okay, bago tayo magtapos, no, binabati ko pala ng belated happy birthday yung tito ko, si Elmer Toque Villaluna. At syempre, happy birthday naman ngayon mismo. Happy birthday kay Elmer Cainta. Membrede. Ibang ano naman, Elmer yan. Oo. Elmer, sabi mo, Elmer Cainta. Elmer Cainta. Naku, maasar sa'yo. Bakit? Wala. Happy birthday po, Sir Elmer Cainta. Inulit mo pa. Well, maraming salamat, no. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po may napulot kayong aral at bago mga kaalaman sa tinampok po namin dito sa aming programa. Ayun, samahan po ninyo kami muli next week. Dito pa rin po sa impilan ng Radyo Pilipinas. Napapanood po sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM at sa Facebook page ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Antabayanan po ninyo ang susunod na programa, ang Ulat Ulat Bayan. Bayan. Muli sa pangalan po ng Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Ako naman po si Pau Borja Maravilla ng Department of Budget and Management. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang Usapang budget natin dahil budget natin to.